Hello guys, magandang araw sa inyo. So ito nga, bala kong palitan tong LCD ng aking click. Kupas na kasi, so na sunburn siya. So yan makikita nyo, para siyang calculator na tinapat sa araw. Ayan, talaga sunog na sunog. So papalitan natin yan ngayon. So una sa lahat, tatanggalin natin itong dibdib niya. Ayan. Dalawang screw lang yan, kaliwat kanan. So torque screw yan, yung parang star. So yan, makikita nyo. Okay, tatanggalin natin yan ngayon. Yan. So pag natanggal nyo na yung dalawang screw dyan, yan, sa likod, hahaltakin nyo lang yan. Yan, ganyan. So yan, tanggal na siya. Diba? Lagyan nyo lang muna sa gilid. Tapos ang susunod naman itong front cowling, yung sa manibela. So tanggalin nyo muna yung screw dyan sa ilalim. Tapos meron dito, yan, sa may manibela, sa leeg. Yan. So sa kabilang side pares lang din yan. So tanggalin na natin. So gamit lang tayo ng medyo maikling screw kasi ano to eh, mahirap abutin. So yan, nakita nyo, maliit na screwdriver lang yung gamit ko dyan. Ano lang naman siya, regular na Phillips screw. So bumili lang ako ng maliit na screwdriver para matanggal ko yan. So ayan, tanggal ko na. So huwag nyong kalimutan itabi yung screw kasi mahirap ipunin yung mga yan, baka mawala. So ito, dito naman yung gilid, yan makita nyo, tangkalitin natin ngayon yan. Phillips screw lang din. So sa kabilang side pares lang din yan. Yan. So yan. So once na natanggal nyo na yan guys, so sa kabila, siyempre tatanggalin nyo rin yan. Iangat nyo naman tong front cowling cover. So ganyan lang ang pag-angat nya. Kung wala kayo ng flat screw, medyo sunutin nyo lang, tapos slide nyo dahan-dahan. So dahan-dahan lang kayo kasi baka yan, matungkap nyo yung pinaka-plastic na block. So dahan-dahan lang kayo. Yan, iangat nyo lang yan. So kabilang side, yan. So tutungkabin nyo lang yan. Yan. So pag natanggal nyo na, angat nyo lang yan. Yan. So ito natungkab ko na kasi, so madali na lang siya matanggal. So after nyan, ito naman, yan, isang screw dyan sa kaliwa sa kanan para matanggal nyo tong pinaka cover, yung cowling mismo, yung block. So Phillips screw lang din. So tanggalin nyo lang siya. So kung saan natanggal nyo na yung dalawang screw na yan, mabilis na lang yan. So ngayon, pag natanggal nyo na yung screw, ipoposition nyo lang siya kasi syempre nakaharang ng konti yung mga cable dyan, yung throttle cable. So medyo gigilid-gilid nyo lang, position nyo lang para hindi mabasag yung fairing. Yan, tanggal mo na siya. Yan, so yung likod na cowling naman, yung manibela. So yan, makikita nyo may dalawang screw dyan. Tapos meron pang ibang screw dyan sa ilalim. Yan. So tatanggalin natin lahat dyan. Yan. So pag natanggal nyo na, ganun lang din, atake nyo lang siya. Ingat lang kayo sa mga kable kasi yun nga, sumasabit siya. So posisyon nyo lang na maigi hanggang sa matanggal. Yan, madali lang siyang tanggalin. So altakin nyo lang patalikod. So mapapansin nyo, may nakasabit dyan sa likod ng ano, yung pinaka gauge natin, yung pinaka back ng LCD. So ayan, hugutin nyo lang yan. So ito yung sa motherboard. So hugutin nyo lang yan. Tapos ito, tatanggalin nyo lang din yan. So once na nahugot nyo na yung ano, sa motherboard, saka itong parang rubber na nilalagyan ng mga ano, yung housing ng wire kasi yun eh. So harness. So ito, meron pa siyang isang screw dito para totally humiwalay yung gauge dito sa cowling cover natin. So yan, tanggalin nyo lang siya. Medyo maigpit lang to eh, kaya nagtagal ako. So yun, naiwalay na natin siya dun sa cowling cover sa manibela mismo. So yan, pili lang tayo ng Phillips screw na kakasya dito. Yan. So meron pang babaklasin dyan. Yan, may babaklasin pa. So makikita nyo, at least 6 na screw pa to. So para mahiwalay itong pinaka cover ng LCD screen natin. So itong glass. So kung mapapansin nyo, may tint na yan. Tinint ko na kasi dati. Tinry ko siya i-prevent na huwag masunog, pero nasunog pa rin. So ayan, tanggalin lang natin. So ayan, naubos ko na yung sa harap. So pag natanggal nyo na yan, meron pang screw sa likod. So at least 4 yan. So yan din, tatanggalin din natin yan ngayon. Ayan, para mahiwalay natin itong casing na sa likod, sa harap, pinaka lens. Alright.
So yan guys, natanggal ko na yung mga screw. So alugin nyo lang yan para makabaklas nyo yan sa likod. Yan. So makita nyo, yan yung motherboard. So itong sa harap tatanggalin din natin. So dahan-dahan lang kayo kasi merong mahuhulog dyan, yung parang stick. Yan, yung dalawa. Yan. So importante yan kasi yan, dun yan, papasok yan dun. Yan yung tumutusok o yung tumutukod dun sa pindutan sa loob ng motherboard para mapindot nyo yung set sa select. So importante yan. So itabi nyo lang. Hanggat maaari huwag nyo na ihiwalay dito sa pinaka-lens nya. So yan, tatabi ko lang, hindi ko na babaklasin niya kasi hindi naman kailangan baklasin din. Tapos to, importante to, huwag yung didiinan. At maaari ingatan nyo yung motherboard na yan saka ito kasi medyo babasagin yan. Yan. So ito, may mga clip siya dito. Kailangan medyo tanggalin natin siya. Tapos unti-unti natin iaangat yung motherboard or yung lens gamit tong Allen key. So dahan-dahan lang tayo dyan pagdating sa ganyan. Medyo delicate tong gawain na to. So ito, natanggal ko na siya. Medyo nagtagal ako doon kasi ang hirap niya baklasin. So at least nabaklas ko. So dahan-dahan lang kayo. Itabi nyo lang to. Ingatan nyo. Lagay nyo sa lugar na hindi mapapakilaman or hindi mababasa. Yan. So ito, tatanggalin natin itong back film na silver na yan. Yan yung papalitan natin. Alright. So yan. Dahan-dahanin natin yan. Yan. Galing sa doon sa corner, itutuklapin natin yan gamit itong cutter blade. So yan, dahan-dahan lang tayo yung pag-angat. Minsan bumabalik siya. So dahan-dahan. Kasi okay lang naman papunit to, pero yung salamin kasi yun ang delikado. So yan, dahan-dahanin natin. Yan. So pag nakuha nyo na, hatakin nyo na lang hanggang sa mapilas yung bubo. Tapos nakikita nyo yung parang mga ngipin na mahaba na yan. Dahan-dahan kayo dyan. Kasi nababasag din siya, natutupi siya. So hanggat maaari, maintain natin na straight yan. Yan. So pag nakita nyo, yan sunog na sunog, kitang kita. So ito na hati siya sa dalawa, pero okay lang yan kasi ano na rin naman yun, tatapon na rin natin after nyo. So talagang makikita nyo dyan na sunog siya. Kailangan natin talaga ng palitan. Ayan. So medyo nahirapan lang ako dito sa side na to, pero at least yan, makikita nyo talagang pilas na siya. Sunog na. Yan. Makikita nyo mismo sa silver na ayun, parang may mata na, di ba? Parang may mata na. So ito yan, lilinisin natin yan gamit yung sabon at yung cutter din mismo. So habang sabon at tubig, Joy, mas maganda. So babaran nyo lang siya ng Joy sa tubig, tapos kaskasin nyo lang. Okay na yan. Tapos pag natanggal nyo ni pandikit, ayan, ito na yung bagong film. So kakabit na natin siya. So para ka lang din nagkakabit ng sticker. So doon natin siya ilalagay sa pinagtanggalan natin. Yan. So guys, make sure nyo lang na tapat yung kanto. Ito naman kasing nabili ko na film sa Shopee, legit siya, talagang tapat na tapat naman. So hindi ako nahirapan dito. Pero kung kailangan nyo magkaltas, kailangan nyo magkaltas. So yan, nakakabit ko na siya. So inahagod ko lang ng squeegee. Yan. Swerte naman at tapat na tapat yung nagawa ko, so walang problema. Kaya okay na okay siya. Yan. Tapos yan, nakabit ko na siya. So ngayon babalik na lang natin siya. So yan yung sinasabi sa inyo mga ngipin. So dapat align na align siya. So para pag pinasok nyo rito, salpak agad siya, walang problema. Ayan, na-align ko. Kasi medyo nagalaw ko kanina. Ayan. So ayan, tutulak nyo lang siya unti-unti hanggang sa marinig yung click yan. So yung mga parang lock dyan sa gilid yan, bukan nyo lang ng onti, tapos pag salpak nyo, yan, okay na yan. Budas nyo na siya. Ayan. So medyo tutulak lang natin. Yan, iangat lang natin siya ng onti kasi baka mabasag. Okay, yan. So yan, marinig nyo lang yung click, tapos okay na lahat yan. Back to original na yan. Yan. So salpak na siya. Make sure lang na talaga salpak kasi baka malaglag yan pag ano. Alright. So ito, testingin na natin. Kinabit ko na siya uli. So binalik ko lang din yung socket ng motherboard saka yung wire harness. So testingin na natin siya. Ayan, unang bukas. Wow. Talaga mapapawaw ka. Wow. Diba? Unang tingin pa lang, wala na yung parang mata niya sa gitna. So lapitan natin. Ayan, blue na. Budas nyo na uli. Alright. Legit talaga, legit. So ganyan lang guys, yan.
Kita nyo naman, ganda, di ba? Ayos ba? So yan guys, since bukas na rin naman tong manibela natin, may nabili kasi ako dito. So kakabit na rin natin ito. Ito yung hazard module na bili ko sa Shopee. So lalagay ko na lang sa description yung mga link na mga pinagbilang ko sa Shopee nito, mga seller. So legit naman yan. Yan. So yan, hanapin lang natin yung mga katapat na wire niyan. So yung seller sa Shopee may bibigay sa inyo yung diagram kung anong kulay dito sa mga wire na to, itatapat yung mga wire nung module. So ipakita ko na lang din maya maya. So yan, balatan muna natin itong mga wire. Yan, so yan, nabalatan ko na. Kung makikita nyo, one per color ang binalatan ko dyan. So dahan-dahan ako nagbalat yan. Tapos ito, tatapat lang natin. So si blue sa sky blue, yung black sa black, green sa green, tapos yung white sa orange. Yan, makikita nyo. So tinipan ko na rin at minake sure ko na hindi magalaw. So yan, sinecure ko lang siya. Ngayon, try nating testingin. Alright. So make sure lang guys na huwag nyong pagpapalit-palitin yung mga wire kasi mag-short yan. Yan, so nabuksan na natin. So yan, trigger muna natin left. Tapos para mag-hazard dyan, yan, diretso mo sa right. Yan, so nakita nyo na hazard na siya. Yan, check natin harap. Yan, okay na okay sa harap. So tandaan nyo guys, sa left tapos diretso sa right yung trigger niya para mag-hazard. Huwag nyo pipindutin yung gitna. Ayan, sa likod, goods na goods. So left to right ang trigger ng hazard natin. Yan. So all goods na. Nice. Yan. So pinindot nyo kanan, magbabalik lang siya sa kanan. Tapos kaliwa. Pero pag pinindot nyo uli pa kanan, diretso, yan. Hazard na uli. Ayos ba? So ito, walang ano nga pala to walang extra switch to So hazard module lang yung kinabit ko. Yan. So hindi nyo na kailangan ng extra switch. Hindi na kayo magbabaklas ng ano dito sa manibela, itong parang switch nya. So yan guys, ganyan lang kadali maglagay ng hazard module at yung bagong film ng LCD natin. So ayos na yung motor ko. So yan, sana gusto niyo yung video ko. So pa-subscribe na lang sa mga di pa nakasubscribe, saka like. Salamat guys.